itong mga programa kagaya ng AKAP, yung ibang mga kaibigan natin sa Senado, nagdadalawang isip kung itutuloy natin to. Habang ginagawa natin yung budget, gusto malaman ko, maging saksi ko, kung okay ba sa yung AKAP? Okay ba sa'yo? Kayo po dyan sa taas, yung 5,000 na AKAP, gusto mo ituloy itong programa na to? Ayan, para sasabihin ko sa mga kaibigan ko sa Senado na, tigilan na ninyo yung tapyas-tapyas ng budget ng AKAP kasi malaking tulong talaga. Wala na yata akong masasabi kasi kompleto na yung ulat niya sa iyo eh. Pero fully supported ang lahat mga sinabi niya at siyempre naman, parati kami nagme-meeting, kasama natin ang inanak ko, yung second nominee ng Ako Bicol Party List, si Congressman Jill Bongalon. Inanak ko yan sa kasal. O ilang baby natin? Dalawa na. O pangatlo dapat habulin mo na. Siya kasama ng ating isa pang bagong superstar. Hindi ko alam kung nanonood kayo ng YouTube o yung Quadcom. Ayan, yan ang superstar. Ang One Rider sa Congressman Rog Gutierrez. Yan ang sa Kongreso. Siya ang crush ng bayan dun eh. Hindi ko alam kung bakit. Gwapo ka ba? Hindi lang guwapo, matalino. Malinaw yung pagtatanong niya at maayos at muy simpatiko talaga. Siyempre na nagpapasalamat din sa ating mga kaibigan sa DSUD, our Undersecretary from DSUD. Salamat kay Secretary Jerry Acosar, kay nagdala sila lahat ng mga building materials, yung mga yero, pako, semento at iba pa para sa mga nasalanta dito sa dalawang bagyo. Ano kaya? Bakit masyado kayong welcoming sa mga bagyo? Biro mo? Hindi lang Christine, Pepito. Pero sa totoo lang po, naintindihan natin, kaya may karanasan din kami dyan sa sinabi ni Congressman Joey, noong 2013, naranasan din natin isang matinding bagyo. Yung pangalan ay, gusto ko makalimutan pero hindi talaga. Yung Yolanda, talagang napaka-grabe itong bagyo ng Yolanda. Kaya naintindihan natin kung anong naranasan nyo. At yun din yung panahon na yun, yung mga Bicolano, ayan, led by our Ako Bicol Party List members and all our Bicolano leaders, local and national, hindi nagdalawang isip. Tama po ang sinabi ni Mayor. Sabi ni Mayor Pido, kayong isa sa una-una na pumunta sa Tacloban. Ay napakamahaba itong caravan ninyo, kompleto. Hindi ko nakalimutan yun. Meron kayong mobile kitchen, meron kayong water tanker, meron kayong mga genset, meron kayong gamot, meron kayong crudo para sa mga genset, kompleto talaga. Nagulat talaga po kami at hanggang ngayon hindi natin nakakalimut. Kaya ako ngayon bilang speaker, nung nalaman natin na idadating itong mga bagyo, nag-uusap-usap na kami kung anong dapat response natin at kaya nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga leaders dito. Lahat po kayo, mga chairman, mga barangay chairman na nagawa lahat ng mga preparasyon, koordinasyon, kaya ay napakaganda yung response natin. Pero hindi po dapat mapapabayaan din ang mga taong bayan ng Bicolano, mga Bicolano kaya nandito tayo. Itong araw na to, dito lang mismo sa stadium na to, yung mga beneficiaries ng AKAP o 5,000 pesos cash may bibigay natin ngayon dito sa yung lahat. Okay ba sa'yo? Sabihin mo naman sa akin kasi itong mga programa kagaya ng AKAP, yung ibang mga kaibigan natin sa Senado, nagdadalawang isip kung itutuloy natin to. Habang ginagawa natin yung budget, gusto malaman ko, maging saksi ko, kung okay ba sa yung AKAP. Okay ba sa'yo? Parang mahina. Kayo po dyan sa taas, yung 5,000 na AKAP, gusto mo ituloy itong programa na to? Ayan, para sasabihin ko sa mga kaibigan ko sa Senado na, tigilan na ninyo yung tapyas-tapyas ng budget ng AKAP kasi malaking tulong talaga sa taong bayan at napaka-popular kay talagang kagayat ng mga panahon, handang-handa na kami mag-deploy. At nagpapasalamat tayo kay Secretary Rex Gatchalian at yung mga kaibigan natin sa DSWD, dito rin naman sa ating DOLE,
may magandang programa din. So, higit 1,000 beneficiaries dito ngayon ay makakatanggap na 10 araw na worth ng wages sa Tupad program sa DOLE. At siyempre may mga programa kaya ng MAIPS, dapat sa mga medical at assistance. At ito ay ibibigay natin sa inyo lahat dito sa Bicol. So hindi lang yung ayuda, hindi lang yung mga building materials. Ito, lahat ng mga programa sinabi ni Congressman Saldi at Congressman Joey. Yung mga programa sa kuryente. Ayan, sigurado talaga mangyayari yan kasi tinabi na natin yung budget. Kay matagal masyado nagdudusa po ang mga Bicolano, Tigalbay sa kuryente. Yung tubig, yun din ang isang gagawin po natin. At asahan mo na by next year, mararamdaman mo na yung mga problema. Kaya siyempre, hindi na nandito si Mayor Pido, pero itong katabi ko, si Congressman Joey, maging governor na. Kaya na nga tutukan natin yan kasi yan ang gagawin po daw niya bago siya bumaba sa pwesto sa Kongreso. Gagawa siya lahat ng mga paraan para makakaroon ng fundraising ang bansa. At malaking parte dyan ay pupunta sa Bicol, dito sa Albay po. Kaya huwag mo makalimutan yan. At kaya nandito ako para maging saksi, para makikita po natin na yung napakagandang mga implementasyon ng mga ating mga programa. Ito po ay dahil sa vision ng ating mahal na Presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr. Miski tiga Ilocos siya at tiga Eastern Visayas. Kaya yung nanay niya, tiga Leyte, alamin mo to, mahal na mahal ni President Ferdinand R. Marcos Jr. at si Speaker, mahal man natin ang Bicol. Tandaan mo yan. Kayo ang prioridad. Nakita mo lang naman binigay natin yung, kumbaga, yung kaban ng bansa sa mga Bicolano. Ayan, chairman ng Ways and Means, chairman ng appropriations. Kaya hawak na hawak ang mga magagaling na mga Bicolano ng kaban ng Pilipinas. At ito lang po ay magaling talaga ang trabaho nila. Kaya hindi dapat natin makalimutan ang nararanasan ninyo. At kailangan talaga mailulutas natin po kayo sa lahat ng mga problema at lahat ng mga concerns ninyo dito sa Bicol. Lalo na sa panahon ng mga bagyo. So sa lahat mga bagyo, sabihin na lang natin sa bagyo, doon na lang kayo sa dagat. Lumihis na lang kayo. Huwag naman masyado kayo welcome dito ng mga bagyo, ha? Sabihin mo, basta bagyo, not welcome. Doon na lang kayo duman sa dagat, sa malayo sa lupa. Pero yun po talaga ang pinagdadasal natin na maayos yung buhay ninyo, na hindi kayo nahihirapan, hindi kayo nagugutom, at meron kayong kuryente, meron kayong tubig. Ayan, yun din. Pag malakas yung ulan, ayaw natin na binabaha kayo kasi grabe daw. Sobrang grabe yung nangyari. Kaya sino makakalain na sa isang araw, parang ilang linggo, ilang buwan na ulan ay bumagsak dito. So 2 buwan sa isang araw, kailan ba mangyayari yan? Pero miski na, yun ang sinasabi na climate change. Kaya hahandaan po natin yung sinabi ni Congressman Saldi na gagawa tayo ng napakamagandang programa. Ito yung mga sinasabing impounding water dam. Para sa panahon ng mga tagulan, sa bagyo, meron tayong area na ika-capture natin lahat ng tubig para hindi yan pupunta yan sa mga syudad, sa mga ating mga poblasyon, sa ating mga lugar kung may mga tumitira. At sa Taginit, meron naman water source para sa libreng patubig. Gagawin natin po in conjunction with the National Irrigation Administration, kasama natin si Eddie Guillen dyan, at syempre ng DPWH. Kaya gagawa tayo ng maayos na paraan with the experts in hydrology and water management at syempre sa agriculture para gagawin natin ng magandang paraan para mailulutas natin po kayo at masasalbahan natin ng lahat ng mga taong bayan dito sa Bicol. Kaya po, ganun na lang ang mensahe ko. Kami po sa House of Representatives, sa Kongreso, ay handang-handa maglingkod, magsilbi, at makinig sa hinay ninyo po